cannot see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, in three persons, blessed Trinity. Let us read this portion of Scripture all together. Hebrews 12, verse 1, altogether ready, begin. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. The Lord God blesses the reading of His Word. Atong ngayon si Pastor Elmer Janamor to open us in prayer. Mag-aampo kita. Amahan namo nga langit noon, Ginoong Dios, nagapasalamat kami sa imo Ginoo nga pag-sustain sa matag usa ka namo niining katiguman, Ginoo, sa mga alagad nimo ilalom sa AFBCP dinhi sa Mindanao. Salamat kaayo, Ginoo, sa mga panalangin nga espirituhanon, paglig-on, pagdasig kanamo sukad sa pagsugod niini, Ginoo, ug hangtod, o Dios, niining kabuntagon kung asa, Ginoo, kami magatakop, o Dios, niining maong nga conference. Salamat, Ginoo, sa mga council members. Salamat, Ginoo, sa mga alagad nimo nga imong gigamit aron, Ginoo, sa dala kanamo, Ginoo, sa mga kamatuoran nga mao, Ginoo, ang mag-motivate kanamo, mao, Ginoo, ang maglig-on kanamo, o Dios, sa pagpadayon, sa pag-alagad nga matinumanon dinha kanimo niining panahon, o Dios, kung asa anaa kami, Ginoo, sa katapusan nga mga adlaw. Ginoo, among pag-ampo nga niini nga buntag, ablihan nimo, Ginoo, ang among mga kasing-kasing. Tagaan nimo, Ginoo, kami sa usa ka mapainobsanon nga espiritu, dili lang, Ginoo, sa pagdawat sa imong pulong, kung dili, Ginoo, usab sa pagdala niini o pagpadayag niini, Ginoo, pag-aplikar niini sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, o pag-share niini, Ginoo, ngadto sa among mga kasimbahanan, sa imong mga katawhan, o Dios, aron, Ginoo, nga pinaagi usab niini magmadasigon man sila. Panalangin ni ang tanan nga adunay bahin niining maong serbisyo karon, niining last 2 sessions, labi na, Ginoo, ang imong pulong ug ang imong mga alagad. Tugyan namo kanimo ang among buluhaton niining adlaw, sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Balik sa paglingkod. Atong dunganon sa pag-awit, ang Daygon ang Dios nga gamhanan, mo kini ang Bisaya nga version sa Praise Ye the Lord the Almighty. Daygon ang Dios nga gamhanan. Luan kita.
Daigon ang Dios nga gamhanan, ang hari nga dayon, atong kalag magadayeg sa manluluwas ta. Duulonong atong simbahon siya, Daigon, daigon ang Diyos ang agalon sa mga binuhat. Siya ang dalang pananog ang atong magtatabang. Nangagihatagayod ang atong mga pangandoy. Daigon ang Dios tungod sa dako niyang kaalam. Dulot nga pagmando sa kasubo, siya ang maglilipay ta, ug siyang nagapanalipod. Daigon ang Dios sa bugos nato nga kinabuhi, mga binuhat duolon ta siya og simbahon. Pulong amen atong ihugyaw karon, daigon ang Dios sa kalipan. Praise be to our God. Atong tawagon ang South Gospel Team ensemble para sa ilahang special number sa karon nga takno. Wala pa kaabot ang atong mga singers, so let us now give the time to our speaker for this morning, Reverend Job Valdez, atong yatag ng time sa'yo. Good morning! Yan, so, kamusta po ang pagpapahinga natin? Yan, nakakain naman po ba kayo lahat? Yan, salamat sa Panginoon sa
conference na ito. At nawa na-enjoy po natin ang feasting, not only sa food na pinrepare sa atin, but also as we feast on the Word of God. Yan. And at this time, we are honored and privileged to hear from God's servant. Ang ating pong tagapagsalita ay isang dato doon sa Palawan. Yan. Bishop namin doon sa Palawan. Siya po ay nag-graduate sa Dawn Baptist Seminary noong 1980. Yun po yung aking kapanganakan. At salamat sa Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang leadership for the longest time. Di ko na maalala kung siya po ay naging haligi doon po sa gawain ng Panginoon sa probinsya ng Palawan. Siya po ay nagpapastor hanggang ngayon sa Karamay Fundamental Baptist Church sa Rojas, Palawan. Siya po ang currently member din ng Palawan Association of Baptist Churches. And salamat sa kanyang buhay sa iglesia na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Doon po sa church nila ay meron pong Bible School. So siya po ang nangunguna sa gawain ng Panginoon sa pag-train ng mga laymen para sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kanya pong matagal na pagsiserve sa Panginoon, marami pong hindi lang sa salita patungkol sa pagdidisipulo, kundi ang kanyang buhay nag-exemplify ng paglilingkod sa Panginoon at sa pagganap ng kanya pong tungkulin, especially as he invest his life to others. So without further ado, let us welcome Reverend Job Valdez. Hello. Mayad nga timprano kanindong tanan. Mayang buntag. Magandang umaga sa inyong lahat. Alam nyo, kahit hindi ako magsalita, punong-puno na ako ng mga pagpapala sa pagsama pa lang sa mga kapatiran dito. Pwede ba nating palakpakan yung mga manggagawa ng Mindanao Association of Baptist Churches? At nung naisip namin na magkakaroon ng ganitong klase na pagtitipon, this is one of its kind, na Luzon, Visayas, Mindanao ay nagkaroon tayo ng pagtitipon. Alam ko na hindi lahat sa inyo may opportunity na pumuntang Iloilo, pumunta somewhere, pero dito medyo malapit-lapit ng kunti, kaya marami ang nakapunta. Sino sa inyo nakapunta ng Biennial Conference noon sa Puerto Princesa? Ayan, marami. Pero marami hindi pumunta, no? Hindi nakapunta. So, next time, after 12 years siguro, magkakaroon ng Biennial Conference. Ang mga bata-bata pa pwedeng pumunta. No? At maraming salamat sa, actually, yung asawa ng pastor, si Ma'am Pibs yan ay mga ka-munisipyo namin, taga Rojas siya. Yan, isa sa aming mga active campers noong mga young people pa. Hanggang ngayon, very active pa rin sa gawain ng Panginoon. Kunti lang kasi ang aking nakilala na aking mga classmates sa doon. Actually, mga kaibigan ko ay karamihan mga taga rito eh. Sila Pastor Akot, Pastor Miharis, si Wiwit Bicar. Nandiyan ba si Wiwit Bicar?
Hintay-hintay kung magkita kami, wala pa siya. Pag pumunta siya ng Palawan, di ko rin siya papansinin. Si Jolly Purio ang kita ko kahapon. Tapos marami pa, no? Uy, si Pastor Philip Fernandez. Welcome, Pastor. Ngayon lang kayo nakarating para makinig sa akin. Ah. Si Pastor Philip kasi ang misis niya noon ay Doktora sa Rojas. Kaya nung biennial conference noon pa sa malilit pa mga anak. Pero I heard that he is doing a great work. Siya yata ang naka-disciple ng mga ang mga ano ba yun sinabi ni Kwan kagabi? Mga Indians? Indians. Magaling mag-Indian pa na. Kasi pastor yung member sa church nakapag-asawa ng taga-India. Marunong siya mag-English pero ginahaom-haom ko na lang yung English, hindi ko masyadong maintindihan, no? But anyway, nakatanggap siya sa Panginoon na kanyang tagapagligtas, ano? So hindi nga tayo kailangan palang pumunta ng ibang bansa para ma-reach out natin ang mga taga-ibang bansa, no? Sabi ni Pastor Kiliana kagabi na kung may mga ibang lahi na pumunta sa atin, opportunity na natin na i-win sila sa Panginoon. Ako po ay galing Karamay, Tubong Karamay. Kami ang pinakamalaking tribong ng mga Kuyunon doon sa Karamay. Pero sabi nga nila, ang Valdez na apelido ay galing sa Ilocano. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mula sa isang obscure na lugar, remote na lugar, nung ako ay nag-aral sa Doon, yung mga tao, ang paningilian ng mga taga-Palawan, kung hindi kitungin, kuluno. Di ba yung Iwahig Penal Colony at saka yung Cullion Leper Colony. Doon tinatapon ang mga basura ng community sa aming probinsya. Ngunit salamat sa Panginoon dahil unti-unti nang nakarating ang mga pagpapala, ang development doon sa aming lugar at saka blessing nga na walang masyadong pumunta roon ng mga kapitalista. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa kaming forest. Dito sa Mindanao, mayroon pa rin kayong forest, di ba? Kita ko yung mga bundok. Ang irony, napapansin ko, yung lugar nyo mataas, ilang kwan ito, ilang yung above sea level, ilang 1,000 feet? Alam niyo? Above sea level? Malapit sa araw pero malamig. Napapansin nyo ilang electric pan na nagapangsyon pero hindi tayo giniginaw, no? Kung doon tayo sa Tacloban, kailangan ng lakas na air condition. Kasi mainit yata, Brother E, doon, di ba? Nakakakalbo ang init doon. Yan si Brother Ed kasi, pwede ko yung biruin kasi best friend kami niyan. Hindi, sa totoo lang, first year kami sa Doon, tapos mayroon kaming prayer time, lumapit siya sa akin, nagangiti siya, sabi na tayo magpartner. Pero parang magkakilala kasi ilang araw pa lang sa Doon. Pasimula noon, naging matalik na kaibigan. Sabi ko, ano kaya ang faktor bakit naging matalik na kaibigan kami? Naalala ko yung kasabihan na, bird with the same feather flock together.
Kasi magkakulay kami, hindi niya pwedeng sabihin, ikaw ang itim. Sasabihin ko namang, same to you. Pero I was blessed dahil yung kaibigan ko yan ay napaka-humble na tao. Ano? Envious nga ako sa kanya. Kasi na-maintain niyang figure ng kanyang katawan. Napansin niyo? Hindi siya lumalaki. Yung katawan ko masyadong lumaki. Parang hindi lang expanding sideward, forward pa. Kaninang umaga, 3 beses ako nagbihis ng damit. Kasi sabi ni Pastor Ibanez, kailangan magbarong kayo mag-preach. Nung sinuot ko yung barong ko, parang yung bilbil ko lumalabas na sa aking barong. Kakahiya. Kasalanan ng taga-Bukid noon kasi ang sarap ng pagkain dito. So, maraming salamat. I enjoy the fellowship. Hindi ko masyadong ma-memorize ang inyong mga pangalan. Pero at least kung kunti ang buhok nyo, madali kong ma-recognize. Pero I love Bukidnon people. Alam mo, napapansin ko, pag mag-rapture, mauna kayo sa langit kasi dito kayo sa babaw ng bundok. Yung aking topic kasi ay about discipleship, ano? Sana si Pastor Philip Hernandez ang nabigyan namin ng topic na ito kasi talagang true to life ang kanyang ministry. Nagtuturo yan sa doon at saka salamat tayo na binibigyan tayo ng mga young workers ng Panginoon na on fire sa gawain ng Panginoon. At saka yung mga pastor natin on fire din, ano, di ba? Pagbagting ng dining hall, nandoon ka agad. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sino sa inyo ang senior citizen na dito? Senior citizen? Kunti na lang, ano? Sabi ni Pastor Ralph, kami sa Pastor Wally, kami sa ano yan? Sa council, well balance kami, ano? Mayroong pinaka-senior namin kasi si Pastor Alamer eh. Sunod si Pastor Ed, tapos ako. Mga super senior kami, Mon senior. Tapos may middle, may kalagitnaan at saka may mga young generations, ano? Tapos ang sizes namin parang big, small and medium din, ano? May malalaki, may mga small at saka may mga medium. So well balanced, ano? Next time siguro pag may mga panibagong council, mas maganda na mga young generation, mga Gen Z ang makapasok din para yung mga bagong ideas, ano, mga bagong karunungan. Ang mga kabataan ngayon mas marunong na kaysa mga matatanda, di ba? Kasi sabi ng Bible, time will come that children will be disobedient to parents. Kung minsan ang mga young pastor ay disobedient to the old pastors. Totoo yan. May associate pastor na dinivide na ang church. Dinala niya ang kalahating membro. Pati ang asawa ng pastor na kanyang, anak ng pastor na kanyang asawa, dinala niya pa palabas. Matindi. Kung sa Tagalog, walang utang na loob. Ano? At saka mag-ingat din tayo, kayo mga pastor, kung kumukuha kayo ng mga associate pastor. Kaya mas maganda, yung associate pastor ninyo, yung kilala nyo. Ako matagal hindi nagkaroon ng associate pastor, kasi karami associate pastor, ina-underground nila yung kanilang senior pastor. Pinagpipre nila sana mamatay na si pastor para ako na maging senior pastor.
May pinsan ako noon na gustong-gustong mag-drive ng sasakyan, nakasakay siya doon sa truck. Sabi niya, sana ma-heart attack ang driver para ako ang mag-drive ng sasakyan. Hindi niya alam kung hindi ka marunong mag-drive kung saan ka pupulutin, ano? So, young pastors, na po, mayroon kayong panahon. Hintayin lang inyo ang inyong panahon na kayo ang mag-take ng leadership sa ating AFBCP. Huwag ninyong i-underground ang inyong mga senior pastors, ano? Sundin ninyo si Pastor Adad, kwento niya sa akin. Siya ay associate pastor ni Pastor Dulag. 15 years. Hindi man lang siya nag-attempt na i-overthrow si Pastor Dulag, ano? Pero in God's own time, si Pastor Adad ay naging senior pastor, no? Pero nag-resign siya sa Valencia, parang i-overthrow na siya ng kanyang mga associate, kaya inunahan na niya. Oy, yan haka-haka ko lang, ha? Kayo ang may isip niyan. Mas masamang isip nyo kaysa sa akin. Ito kasi last day ng ating conference. Kaya gusto ko rin kayo na umuwi na masaya. Alam nyo, kinabahan ako kahapon nung medyo mainit-init na yung discussion at saka tanungan doon. Parang gusto ko nang mamagitan, baka magkakasuntukan na sila doon. Ay, hindi naman. Pero salamat sa Panginoon, no? Alam niyo mga kapatid, yung issue na yan na pumapasok dito sa inyo, mas malaki doon sa amin. 100 million pesos ang nilagay ng grupo ni Pastor Galanza. Gagawa daw sila ng simbahan, gagawa silang headquarters, pero wala silang mga membro doon. Sabi ko, ito magiging potential problem. Kasi tayo, mga young people natin minsan gustong mag-aral sa Bible school, wala nang ipapaaral yung mga magulang. So kung offeran sila ng libre na schooling, pagkatapos may allowance pa, may uniform pa, siyempre, kahit ako naman, ano? Sabi nga, stipple your conviction because of convenience. May pera sila mga kapatid, ano? Kaya kung wala kayong pera, lapit lang kayo doon sa kanila. Nagiging problema nga, sabi ni Pastor Juan, pero ilang beses na tayo inabutan ng lindol ng pagsubok sa ating association. Pero salamat sa Panginoon, we survive. Naalala niyo yung biennial conference dito noon sa Malaybalay Bukid noon? Nung nagkaroon ng reconciliation, si Pastor Ormeo at saka yung AFBCP sila Pastor Torilla, it was an emotional moment. Pero kami na mga kabatan, bakit? Ano ang nangyari? Napaka bigat ng awayan nila noon ng mga matandaan ng mga pastors. Nag-divide ang AFBCP, nagkaroon ng ABCLBM, no? Pero salamat sa Panginoon, AFBCP survived by the grace of God. Kaya mga kapatid, for better or for worse, for thinner, maniwang kag mataba, let's stay and be loyal to our association. Sapagkat ito po ay anointed association ng Panginoon. Masyado nilang binibilitel ang ating association. Sabi niya, mas mabilis. No? Pero mga mabilis na yun, madali namang mawala. No? Parang bula na, parang balon na ang loob ay hangin. Pagkatapos wala din. No?
ay yung mga mega churches na yan, nagbubo sila, malaking attendance nila. Pero tingnan yung mga members nila, galing sa AFBCP. Di ba? Hindi nila alam na mga reject ng AFBCP, nilalagay doon sa kanila. Hindi naman. Pero minsan, may mga tao kasi na medyo, sabi nga ni pastor, medyo kulang ang kanilang, halimbawa, ang pastor ay palaging evangelism na lang ang pinipreach niya. So, kumbaga sa kwan, puro na lang milk, puro milk na lang. Minsan ay gusto naman nila ng meat. Kaya, minsan-minsan, sabi nga ni pastor, i-upgrade nila din ng mga pastor yung ating nalalaman at saka makakapagturo tayo sa ating mga ating mga young people minsan ay mga professionals na sila. Mas mga magagaling na sila kaysa sa atin. Pero nagatyaga na lang sila sa atin dahil kawawa naman tayo kung iwanan nila. But anyway, salamat tayo sa ating mga professionals dahil remain faithful. Itong simbahan na ito ay matagal na ito na simbahan. 1978, sabi ko nga, best friend kami ni Pastor Rayos. Sinama niya ako nagbakasyon. Mga estudyante pa kami sa doon. Nagbakasyon kami dito. Maliit pa itong simbahan na ito eh. Pero na-admire ko yung mga awit dito, talagang magagaling, Parang tinitignan ko na sa mga awit noon, parang si Rich Bert na lang ang natitira, ang lahat bago na. Pero ganun pa rin. Ang galing pa rin nila mag-awit, So, sana invite kayo ng Biennial Conference dito uli sa Mindanao. Pwede kaya 'yon? Ay kasi Valencia, may Mindanao, pagkatapos Palawan, Luzon, ay ngayon Tacloban, Visayas ba yun? Di balik naman sa Mindanao. Pwede ba? Kung ayaw nyo, kami na lang punta rito. So, salamat mga kapatid. Pwede na akong mag-closing prayer. Dahil blessed na ako. Actually kami mga crowning flowers lang sa council. Ang aming main goal sana maliban sa mga messages ay yung ating strategic plan para ma-unify natin ang AFBCP. Salamat mga taga Mindanao, kayo ang unang positive na nag-respond sa aming mga pangarap na ma-unite ang ating AFBCP at ma-build up at maging malakas tayo, hindi lang in terms of finances, kundi in terms of progress, pag-unlad sa ating gawain. So ang topic, kanina introduction pa lang yun, di ba? Wala pa akong mensahe. Yung topic na assign sa akin, actually, hindi ito ang topic para sa akin. Ang aking topic sa question and answer. Pero dahil nagkaroon ng pagbabago ang schedule dahil si Pastor Sanaris ay na-assign doon sa UMISO. So, tinawagan ako ni Pastor Ibanez, Pastor Wale. Sabi niya, ikaw na-assign sa discipleship. Sabi niya, pag ikaw ay absent, kung ano mapagkayari ng grupo, wala ka ng question. So sabi ko, sige, tanggapin ko na lang. So, salamat sa Panginoon na tayo mga kapatid sa ating association, gumagawa rin tayo ng discipleship, pero ito parang kumbaga sa bagong wave ng methodology ng pag-expand ng ating grupo. Kasi alam ko, noong ako'y maliit pa, yung nauuso ay
evangelistic campaign. Yung nag-start ng work dito, I mean, isa sa mga ginamit ng Panginoon, di ba, yung matandang debris? Sa yung mga na alam ninyo, matandang debris. Yung matandang debris na yon, yung kanyang anak na Sin Henry Debris Jr., yun din na ang isa sa mga nag-pioneer ng mga works doon sa Palawan. At siya po ay mayroong trailer na may karga na 10 tulda na malaki. Ewan ko, mayroon dito. Pagkatapos may mga upuan, i-install nila doon sa isang lugar, kakampaign sila ng mga isang buwan. Gabi-gabi ang preaching. Ay noon wala pang mga sine. So ang kanyang film showing, kahit black and white, pag mag-film showing, ang dami mga taong pumupunta, Pagkatapos magpipreach sila, and then pag magkaroon ng converse, doon mag-start sila ng follow-up. Eventually nagkakaroon ng simbahan. Ako'y witness doon sa Ruhas, nag-start sila evangelistic campaign, eventually nakapatayo ng simbahan. Pagkatapos doon naman sa Magara, doon sa bandang Ruhas din, ganun din ang ginawa ni Mr. Debris, Tapos doon sa Pulot hanggang doon sa South, palaging may evangelistic campaign during summertime. Pagkatapos noon, may follow-up na BBS, tapos ang isa pa na ginagamit doon ng Vacation Bible School. Recruit siya ng mga estudyante sa Bible School. Pagkatapos iikot sila ng buong Palawan, tuturo lang BBS sa mga isla-isla, sa mga baybayin. Pagkatapos, ang iba mapalo-up, ang iba wala. Pero ganoon nagpasimula ang karamihan ng mga gawain doon sa Palawan, evangelistic campaign at saka Vacation Bible School. Ang advantage, ang Amerikano may pera, tayo naman walang pera. Kami noon, ang Treasure Island, nakaroon ng Kisi Conference noon sa Camp Treasure Island, isa sa mga isla dyan sa Puerto Princesa. Buong Palawan iikutin ang kanyang yate. Iikot yan, sasakay ang mga campers mula Cagayancillo, Cuyo, Coron, Araceli. Pagkatapos, dadalhin doon sa isang isla, mga 80 na campers kami sa isang yate, and then from Puerto Princesa na more than 100. Ganon nagpasimula ang gawain. Pagkatapos ngayon, ilang grupo na ang camps namin, by the hundreds ang nag-a-attend. So somehow pinagpala rin ng Panginoon ang camping ministry at saka yung evangelistic campaign. Ngayon hindi na kami maka-evangelistic campaign dahil siyempre you do not change the message, but sometimes you have to change the methods. Kasi ngayon mag-evangelistic campaign ka, maglagay ka ng tent, mag-preach ka dyan, walang pupunta. Kasi yung film showing mo, black and white. Yung mga tao, hindi man manonood doon kasi may social media. Minsan nga, mga Christian, hindi na nagasimba. Doon na lang nagapakinig ng mensahe sa kanilang bahay, sa mga live streaming ng mga churches. Doon sila nakikinig. Kasi hindi na kailangang maligo, hindi na kailangang magbihis ng maganda, at saka nakakalibre sila sa pagbigay ng offering. So, ganun minsan ginagawa namin. Pero mas maganda na tayo ay pumunta sa simbahan, di ba? Let us come unto the house of the Lord. Yung tinatawag na corporate worship ay maganda kasi minsan nanlalamig tayo, pero kapag kasama natin ang ating mga kapatiran sa Panginoon, parang umiinit ang ating espiritu. Amen mga kapatid? Lalo pa dito,
may mainit na kape dyan, lalong iinit yung ating espiritu, ano, yung ating katawan. So, maraming salamat. Mas mahaba yata ang aking introduction sa aking mensahe. Sa amin kasi may mga modern preachers tayo, may mga traditional preachers tayo. So ako siguro traditional kasi dala ko pa rin yung aking malaking Bible, ano? At saka mamaya PowerPoint na yan. May papakita ko mamaya sa PowerPoint, pero kung may PowerPoint kasi nai-insecure ako kasi mga tao doon nagatingin sa PowerPoint, di nagatingin sa akin. Parang nanood sila ng television doon at saka narinig ni ang sound, ano? But anyway, punta tayo sa ating mensahe sa umagang ito, no? Habang iniisip ko ang tupiko na ito, sabi ko parang hindi ako authority na magdala ng mensahe. Actually, kami may discipleship program kami doon sa aming church, ano? Hindi naman discipleship, kundi continuing education, ano? Patuloy, yung mga diakono sa mga simbahan na malapit pumupunta roon, tapos nagtuturo kami ng theology, turo kami ng song leading, nagtuturo kami ng mga subjects na katulad ng Old Testament survey, New Testament, saka mga biblical interpretation yata. On that process, napansin ko na na-appreciate ng ating mga diakono kasi sabi niya, Pastor, maraming salamat kasi ngayon, nung nadagdagan na aming karunungan, may confidence na kami na magsabi kasi minsan kung medyo alanganin ka, wala kang confidence kung sinasabi mo talaga ay tama o mali. So, kumbaga sa mga pagkain, maraming mga panakot na ang kanilang nagagawa. So, ang iba sa kanila, Sunday school teachers before, ngayon nag-handle na sila ng mga outreaches, ano? Yun ang kagandahan. Ngayon, pag mayroong namamatay doon sa amin, dati, lalo pag dalawa ang namatay, mag-preach ako doon sa isang pulau, mamaya punta naman ako doon sa isang pulau. Sa isang pulau, iinom ng kape, sunod na pulau, inom ng kape, pag-uwi ko, hindi na ako makatulog. Pero ngayon minsan na isa na lang, dalawa na lang ako mag-preach kasi binibigyan ko sila ng privilege. Pero hindi, kung mga medyo, ang mga pulau ay may mga professionals masyado na mga pumupunta, ay nagpipili rin ako ng magpipreach na makaka-level up din sa ating mga audience. So salamat sa Panginoon na ito pala'y nakakagaan ng load natin kung sinishare natin ang privilege sa iba. Kasi minsan may kaisipan ang mga pastor, sabi niya, kung ang mga dikon ay mag-preach, ano nang gagawin ko? Maya, sabi ng mga dikon, Pastor, pwede ka nang mag-resign. Kaya na namin mag-handle ng simbahan. Para hindi na kami magsweldo. Na-outcast na yung pastor. Kaya ibang mga pastor ayaw nilang mag-con. Ayaw nilang magbigay sa kanilang mga leaders sa simbahan. Ayaw nga nilang minsan mag-share ng kanilang outline. May mga pastor din na ayaw mag-share ng kanilang notes. Si Pastor Ibanez lang ang willing mag-share ng notes. Ano po? Kasi minsan daw may pastor sabi niya, hindi ako nag-share ng aking notes. Bakit? Kasi minsan nag-preach ako sa isang church. Pagka-preach ko, sabi ng nakinig, Pastor,
Yung mensahe mo yan, kinupya mo kay ganitong pastor kasi yan din ang preaching niya. Sabi niya, ako ang original. Pagkatapos, naglabas akong nangumpya. Kaya kung kayo ay nag-preach, hindi naman nangupya, nag-preach ng outline ng mensahe ng iba, bigyan naman ninyo ng credit, yung original, di ba? Para hindi naman plagiarism. Kung malaki-laki ang love gift, bigyan nyo ng royalty, ang original ng outline. Minsan, mas malaki pang kinita nyo sa hindi nyo outline. Parang negosyo na rin. Kasi mayroon kaming outreach pastor, binigyan ng outline, sabi niya, Brad, 500 naman ang love gift nito. Ewan ko kung nagbibiro lang ano. Manalangin muna tayo. Ang bambandal at dakilang Diyos, maraming salamat sa mga kapatiran sa lugar na ito na sila Panginoon ay pinagpala ninyo, hindi lang sa mga spiritual na mga pagpapala, ganon din sa physical, ganon din sa material. Maraming salamat Panginoon kung paano nyo ginagamit ang lugar na ito upang patuloy na maibantala ang magandang balita. Salamat Panginoon sa aming mga pastors na ang iba sa kanila malayo ang kanilang pinanggalingan, ngunit sila ay nagpunyagi upang makapunta rito, at sana Panginoon mabigyan ng justice sa pamamagitan ng pagpahayag ng iyong salita ang kanilang panahon, ang kanilang mga finances, na sa pagpunta rito Panginoon ay makakasabi silang sulit ang kanilang time na ginugol sa pagpunta sa conference na ito. Ang inyong abang lingkod Panginoon ay salat sa karunungan na spiritual upang magbahagi ng mga malalaking bagay Panginoon sa giuunlad ng inyong gawain sa aming mga manggagawa. Kaya dalangin namin Panginoon na kayo po ang magpatawad sa kanya kung siya ay nagkasala laban sa inyo. At dalangin na puspusin niyo Panginoon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi lang ang tagapagsalita, kundi ang bawat isa na nakikinig, na punuin niyo Panginoon ng kapangyarihan ng inyong presensya ang aming hall na ito, na ang lahat Panginoon ay aming inaalay sa inyo. Nalinisin ninyo at lagyan ninyo ng mga pagpapala ang puso ng bawat isa sa amin. Di namin alam Panginoon ang sitwasyon ng bawat isa. Mayroon dito Panginoon na masyadong discouraged sa kanilang ministry. Mayroon may mga problema sa kanilang mga anak. Mayroong mga problema sa kanilang mga membro, problema sa kanilang mga asawa. Dalangin ko Panginoon, nanawa ang mga problema na ito ay bigyan niyo ng solusyon upang ang aming manggagawa ay maging maligaya at kuntento na paglilingkod sa inyo at magpatuloy hanggang kayo ay muling bumalik. Pagpalain niyo ang mensahe na ibibigay ng inyong lingkod, na sana ito ang aming dalangin ay siya ay mouthpiece lang. Ang mensahe Panginoon actually ay sa inyo, para sa inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang text po na gusto kong basahin sa inyo sa umagang ito ay sa Matthew chapter 28 verse start ako sa 18 hanggang 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost,
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ito po ang batayan ng ating text. Ang text na ito na sinabi ng ating Panginoon sa mga advance ang kanilang pag-aaral, pag-interpret, ang sabi niya, go ye therefore and teach all nations. Ang ibig sabihin nito ay ang concept ng discipleship. Multiplying disciples for the Lord, para sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, go ye therefore and teach all nations. Napansin ninyo na sa ating mga churches, fundamental Baptist churches, mas binibigyan natin ng halaga ang preaching kaysa teaching. Napansin po ninyo? Pag worship service, marami ang nag-a-attend, ang attendance. Pag Sunday school, kunti lang ang attendance. Yun naman sa amin, ewan ko sa inyo, baka mas marami siguro sa inyo, no? Pero it seems na hindi masyadong binibigyan ng emphasis ang teaching, ang pagtuturo, Actually, ang sabi nga nila, kung ang preaching maraming nag-a-attend, popular ang preacher. Kung ang prayer meeting maraming nag-a-attend, popular ang Panginoon. Sa inong church, sino ang popular? Ang preacher o ang Panginoon? Marami bang nag-a-attend ng prayer meeting? Sino sa inyo na yung nag-a-attend ng worship service, ganun din nag-a-attend ng prayer meeting? Mayroon, wala. Sino-sino ang mga 50% na nag-attend ng prayer meeting, 50% lang ng worship service nag-attend ng prayer meeting? Wala pa rin? Ano kaya kung 20% lang ang nag-attend ng prayer meeting? Ewan ko kung nagkakaintindihan tayo. Hindi, ganito. Gusto ninyo na ang perfect attendance ng service ninyo, yun din ang perfect attendance ng yung prayer meeting? Gusto nyo malaman? Hindi. Sinong gusto malaman? Turo ko sa inyo. Kasi may nagturo sa akin, sabi niya, bakit nagpi-prayer meeting ka sa Miyerkules na wala mga tao? Mag-prayer meeting ka kung maraming tao sa simbahan. Kaya after ng aming worship service, bago kami mag-triple amin, sabi niya, tayo tayong lahat, mag-prayer meeting tayo. Para kayo hindi na mag-attend ng prayer meeting, hindi na kayo makonsensya kasi hindi na kayo nakaka-prayer meeting. Di ba? So, perfect attendance. Amen? Ang problema hindi na kami nag-offering sa prayer meeting kasi naka-offering na kami sa worship service. Pero mga kapatid, kulang kasi ang pananampalataya natin. Kasi kung alam natin na ang Panginoon ay nandyan, present sa prayer meeting natin, siguro marami ang mag-a-attend. Amen mga kapatid? Pero nandyan ang Panginoon Kaya lang nalungkot siya kasi kunti lang ang may pananampalataya, nandan siya. Palagay ko kung sino kaya mga popular na mga politician dito sa atin. Halimbawa kung si Sara Duterte ay pumunta at saka mag-welcome dito sa ating conference, palagay ko pati hindi mga fundamental Baptist mag-attend. Di ba? Ganon yon. Ang Panginoon ay present sa ating prayer meeting. Kaya lang tayo ay nakalimot. No?
Sabi nga ni Pastor Inyong, sabi niya, kahit tayong pastor, hindi natin masyadong binabalyo ang prayer meeting sa ating church. Sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit kung worship service, nakasapaso tayo, nakabarong, minsan prayer meeting, nakachinelas na tayo. Kasi kunti lang. Ano? So, pangalawa rito, sabi niya, go ye therefore and teach all nations. By the way, mga kapatid, huwag mo niyong isipin ako'y nagpipreach sa inyo, Hindi ako karapat-dapat mag-preach sa inyo. I'm just sharing ng mga bagay dito na gusto ko na i-preach ninyo sa inyong mga magiging disciple. Amen? Amen. Wala akong PowerPoint dito sa aking outline, pero mayroon naman akong point. Wala lang power. Kasi sabi ko si chairman hindi rin nagamit ng PowerPoint yata, ano? So, siyempre, like chairman, like member. Okay. Yung teach all nations, yung nations dito, hindi nag-refer sa lahat ng mga bansa, di ba? Alam naman natin yung mga pastor. Ito ay teach all nations. Ang ibig sabihin, group of people, yung tinatawag ng ethnic groups of people. Ano? So, ibig sabihin, ilan bang tribo kayo dito sa Bukidnon? Ay, marami, di ba? Ito, ako member na, anong tribo ito? Manubo ba ito o kung ano? Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, reach out your own tribes with the word of the Lord. Napansin niyo mga kapatid, the most effective people to reach their own people is the people from that tribes. Amen? Kasi minsan, kung cross-cultural tribe, minsan, marami pang adjustment. Ano? Marami pang adjustment. Pero kung nandoon, ako kasi, taga-Karamay. Karami ng mga pastor doon, pinakamatagal ay 20 years. Ay ako magpo 40 years na, hindi pa rin ako pinapaalis doon sa Karamay. Kasi, nauunawaan nila ako at nauunawaan ko sila at iisa kaming salita. Ano? Amen? Kaya kami mga pastor, pag magaling na kayong mag-English, huwag kayong pumunta sa Amerika. Gamitin ninyong English pang mag-unawa ng mga English literatures. Pero, i-translate ninyo sa Cebuano or sa inyong dialect para maunawaan ng mga tao. Di ba? Sabi ni Dr. Hikiliana, kasi usually, ang ating biennial conference ay puro English. No? Puro English. Kailangan natin ng English. Amen, mga kapatid? Kailan kung sobrang English nag-nosebleed din tayo. Sabi ni Dr. Kiliana, yung lulo ni Spencer, sabi ni, it is so strange that Filipino should speak in a foreign language in order to understand each other. Amen? O nga, no? Kailangan pa natin mag-in-English para magkaunawaan tayo kasi yun ang parang synthesis ng ating salita, ano? So, okay naman yun. Nung nag-preach si Spencer kagabi, parang nakikinig ako kay Dr. Hikiliana Alam mo, yung kanyang lolo is one of the greatest expositor of EFBCP. Parang kwan ko yan. Parang, kumbaga sa kwan, parang ideal preacher, parang idol ko si Dr. Hikiliana
Kaya patay na yung idol ko si si Spencer na. Oo. Ano bang ginawa mo sa misis mo? Kinagat mo ang liig? Ipag-pray natin si Spencer, yung kanyang misis pala ay nagkaroon ng sakit at saka hopefully by God's grace maka-recover. Tuloy ka lang faithful sa Panginoon, May pastor doon, sabi niya, alam mo, nung aking asawa manganganak na, sabi niya, iniwan ko, ako pumunta doon sa may balon kasi maraming taong nag-iigib sa gabi. Nag-preach ako ng salita ng Panginoon. Pag-uwi na, nakapanganak ng misis niya. Maglalaban na lang siya ng lampin, Ganon ka-committed ang ating mga pastors noong unang panahon. Walang sasakyan, nagalakad sila. Walang pera, nagaagwanta sila. Yung nanay ni pastor kanina, nag-uusap kami. Sabi niya, napakahirap ng ministry, napakahirap ng pera noon. Hindi maunawaan. Nagkuhan pa sa akin, nagmarites. Yan sabihan, si Biboy, pertid kadungol sang gamay pa. Nga, abinakon nga, hindi magpastor. Pero salamat. Sabi ko, it's a wonder how the Lord answered prayer. Sabi raw ni Nonoy, wala tayong magawa, ipag-pray natin. So God answered prayer. Naging presidente ng AFBCP. Dungol. Sanguna. Pero ngayon din na. Salamat. Ang presidente ng AFBCP ay from Mindanao. You should be honored. Pwede mag-request? Pwede ba na bigyan naman ninyo kami ng presidente ng Pilipinas galing Mindanao? Wala, ayaw ninyo. Mabuti pa kami. So, teach. Yung ating i-disciple, yung mga tao na kilala natin. Alam mo minsan, tayo mga pastors, hindi makapastor sa home church natin. Bakit? Kasi alam nila yung buhay natin noon. Kilala tayo, mayroon kaming young people, sabi niya, ako nahiya mag-preach ito kasi kilala nila yung gawa ko noon. Mabuti lang ako nung maliit pa, ako ay hindi naging palainom. Kasi ang aming nanay ay mga faithful at saka prayerful, nananalangin talaga sa Panginoon. Mayroon pastor kanina na nakausap ko, pinsan ni Pastor ito, sabi niya, rinig niya ang prayer ng lola niya sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. It's the prayer of the parents. So mga kapatid, rich, iabutin natin yung ating mga ating mga kamag-anak sa Panginoon. Alam niyo kung may benefit tayo na gusto na makamtan, di ba gusto natin mapunta sa ating mga anak, sa ating misis, sa ating mga kamag-anak. Pero kung benefit of heaven, nakakalimutan natin. Mas gusto nating mag-preach sa ibang tao kaysa sa pamilya natin. Which is, palagay ko, nagkakamali tayo ng direksyon. Kaya all nations, Ibig sabihin, si Dr. Regiliana sabi niya, ang kanyang burden is to reach big cities. Tama rin. Itong mga malay-balay nito, kung ngayon ka mag-evangelize ito, medyo mahirap na. Pero noon ay hindi pa masyadong advanced, nakapundar, nakaplastar na tayo dito sa malay-balay, sa Valencia at saka mga major towns dito sa Malay-Balay. Dahil panahon may mga tao na nag-sacrifice sa preach, sa pag-suffer, persecution, para lang maka church planting sila. So dito sabi niya, all nations, baptizing them, alam ko na alam din ninyo, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them. Di ba una teach?
Sunod, teach. Minsan may concept tayo na pag naligtas na isang tao, pabayaan mo na lang, ano? Yung parang lapsang ba, yung baby, na pag pinanganak, total, nanganak na rin, iwanan mo na lang dyan. Mag-survive na lang dyan. Susurvive ba ang anak natin kung pabayaan mo lang dyan? Survive, hindi. Hindi. Kaya minsan, nagahingalo yung ating mga converts, nadaanan ng iglesia ni Manalo, nadaanan saksi, na follow up, at gulat tayo na nandoon ay nagiging faithful na sa kanila. Bakit minsan ang mga tao na hindi mapakinabangan sa Fundamental Baptist, pagdating sa ibang grupo ay napapakinabangan? Alam mo bakit? Nabigyan ng panahon upang sila ay alagaan, in-nurture. Di ba? Amen, mga kapatid? Oh. Kaya sabay ako hindi rin talaga masyadong nakakabigay ng time sa visitation, ano? Pero kung nakakabisita tayo sa mga membro natin, maganda rin kasi sa panahon na 'yon makakashare tayo ng kanilang kabigatan, ng kanilang mga problema, no? At saka minsan iba ang nagtulong sa kanila. Kaya minsan ang loyalty nila doon sa nagtulong. Nung nagkaroon ng baha doon sa Rojas, may isang pastor nag-comment, sabi niya, walang Baptist nagtulong sa amin, ang nagtulong sa amin, Katolik. Tama yun, ano? Mabuti lang makuan din ang kanyang matibay din ang kanyang pananampalataya. Kasi kung hindi matibay yun, doon na magsisimba sa Katolik. Yun ang nagbigay. Oh, kaya nga sabi, tayo magaling pa tayo mag-preach pero hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong passionate doon sa mga tao. Okay? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, kung anong sinabi ng Panginoon, di ba? Yun din ituturo. So, ang cycle doon ng, di ba, nakalagay niya sa ating logo na evangelize, edify, tapos equip. Ano? Pag ma-equip na sila naman mag-i-evangelize, mag-i-edify, mag-i-equip. Ano? So, kung ganun mga kapatid, ang nangyari, mamaya pinakikuan ko dun sa Brad, wag mo nang ipalabas baka mamaya titignan nila, hindi na sila magtingin sa akin. Kung yun ang nangyayari sa ating mga churches, siguro mas marami na tayo kaysa noon. Kasi sabi nga, ang tradisyon natin noon yun din ang itinuro sa atin, kaya yun din ang ginagawa natin. Kaya yung mga member natin pumupunta sa ibang mga grupo, nag-attend ng discipleship seminar kasi nga walang seminar, discipleship seminar na itinuturo. Dito sa ating association, nakita ko si Pastor Ariel Abadiano, magaling magturo about discipleship. So, one of these siguro magagamit niyo yun siya. Ngayon, pagkatapos sabi niya, hindi ito kasi ang number 1 sa aking outline, ang ating ang ating mandate, Sabi ng isang preacher, ako'y naniniwala doon na yung imperative doon hindi ang go. Go ye into all the world. Ang binibigyan nating diin doon, di ba, yung go. Pero ang mga expert na nag-aaral ng original ng ibig sabihin dito sa Great Commission na ito, ang imperative ay ang teaching. Kung sabagay hindi ka man makago, hindi ka man maka-teach kung hindi ka mag-go, Saan ang una, go o teach?
Siyempre dito ang go. Pero sabi niya, ang imperative ay ang teach. Ibig sabihin, ang binibigyan ng mabigat na diin doon ay ang pagturo. Ano? Ay ang pagturo. No? So, mga kapatid, pangalawa, ito ang ating mandate for discipleship. Ano? Go and teach all nations. Ano? So, ang scope ay napakalaki. Ibig sabihin, not one of the nations, not some of the nations, but all nations. Di ba mabigat na assignment doon? Hindi nga tayo nakaka-teach sa ating barangay doon pa sa all nation. Pero ito ay simultaneous, ano? Di ba? Noon sa Acts sabi niya, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Simultaneous. Mayroong missionary na deputize, si Pastor Kang Leoneta noon, sinabi niya ng Christian doon sa Puerto. Sabi niya, Pastor, hindi ka na-evangelize ang Pilipinas, punta na kayo ng Thailand. Kung hintayin natin ma-evangelize ang buong Pilipinas, kailan pa tayo nakapunta ng Thailand? Hindi pa tayo nakapasimula. Amen? So, simultaneous. Yung binigyan ng talent ng Panginoon para sa foreign mission, doon na kayo sa foreign mission. Ang binigyan ng talent dito sa home mission, dito na tayo sa home mission. Ano? So, ang problema ng ating talent ay consummation. Nagbibigay tayo ng consummation. Pangalawa dito, mga kapatid, wala nang lecture, Pastor, bata pa sila? Wala na, no? May preaching mamayang hapon. Ngayon? Habang nandyan pa kayo, tatapusin ko aking outline. Amen? Kaya nga sabi ko, yung aking outline, bigay ko sa inyo, ano, para in kaso makatulog kayo o makalabas kayo, at least madadala ninyo, no? Una, the mandate for discipleship. Ito ang Matthew. Pangalawa, yung message, ano? Ano ba ang mensahe? Pangatlo, yung the model for discipleship. This is Jesus Christ, ano? Pangatlo, ang ating motive. Kagabi sinabi ni Pastor Spencer, ang motive natin is the glory of the Lord, ano? And then, ang last ito, ang ating method. Dagdagan ko pa sana, pero masyadong mahaba na, no? Itong mga bago na mga pastor na very ideal, parang nagalibog sila kung anong principle of preaching na sinusunod ko. Pag graduate ka na sa Bible school, hindi mo na kailangang sundin ang tinuturo sa Bible school. Hindi, ibig sabihin na sinusunodin natin. Pero susundin ko ang takbo ng ating ng gusto kong ma-share sa inyo more on para magiging logical tayo ngayong umaga. So, una, mandate. Pangalawa, ang message. Ngayon, kung tayo ay inutusan na mag-go and teach, okay yun. Pero ang problema, minsan, kung ano i-teach natin, ano? Social gospel ba ang iting iti-teach? Ano? Dito po sa 1 Corinthians 15. Basahin ko lang. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Anong gospel? Good news. Which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain.
Now, ito ang mabuting balita. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So, mga kapatid, ito po ang mandate natin upang tayo ay magturo. So, ano ang ituturo natin sa mga tao na tuturuan natin? Sabi ni Pastor Pablo, ni Apostol Pablo, sabi niya, I delivered unto you first of all, una sa lahat, before everything. Ito ang unang dapat mai-preach o maituro sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. That which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture. And this is the good news. Mga kapatid, minsan mga tao hindi maka-appreciate ng tinatawag na kaligtasan kasi hindi nila alam ang danger, di ba? Alam mo yung tao na sumasakay sa barko na sa kanyang palagay ay okay lang, bigyan mo ng lifesaver, salbabida, hindi magtanggap yan. Bakit kailangan ko yan? Okay naman ako. Pero kung ang tubig hanggang dito na, lumulubog na ang barko, mag-appreciate na siya. Meron daw isang pastor na medyo awkward. Nagtayo siya doon sa pre-departure ng eroplano at namigay ng tracts. Sabi niya, brethren, mga kaibigan, sabi niya, if in case your ticket will not work, this ticket will work for you. Natawanan ng mga tao. Ugoy, maya-maya nag-announce, sabi niya, mayroong severe damage ang plane, hindi pa tayo makaalis kaagad kasi titignan pa dahil sira ang eroplano. Yung mga tao biglang nagpunta doon sa pastor. Sana yung pangalawang ticket mo. Totoo nga. Kung unang ticket hindi mag-work, mag-crash ang eroplano, kailangan yung pangalawang ticket papunta sa langit. Amen? Oh. So, unless people will know the danger, they will not appreciate the help, the assistance. Di ba? Kung tayo sa AFBCP magpunta doon sa mga churches, Brad, bigay kami ng assistance. Pastor, hindi naman kailangan kasi wala naman kaming problema. Pero kung sila binaha, pagbigay mo ng assistance, nandun kaagad sila. So, sabi ni Pablo, Christ died for our sins. Ang ibig sabihin, without Christ dying for our sins, we will die for our sins and we will go to hell. Papunta sa impyerno. Pwede kayong sabihin mo sa isang tao, Brad, alam mo kung saan ka papunta? Hindi, alam kung saan ka papunta. Ikaw papunta sa impyerno. Magalit siguro sa'yo. Pero pag sinabi natin na sinasabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. After explaining everything and saying the malady na kaniyang pupuntahan, he will appreciate. Di ba? Christ died for our sins. Halimbawa, sinara ng pinto, at tayong lahat is in danger of dying sapagkat i-execute yung mga Baptist.
Maya-maya, mayroong nagsabi, brethren, kung papatayin tayong lahat, ano kayang magiging reaksyon natin? Kung papatayin kayo dito dahil kayo ay mga pananampalataya. Kasi nangyari yan Sa isang simbahan, pumasok daw ang mga KGB ng mga komunista at saka sabi niya, we are here to execute you. If you continue in your faith in your God, but I will give you chance. If you deny that you are a Christian, you can go out. Pero sabi niya, ang mananatili na hindi mag-deny ng kanyang pananampalataya will be executed. Unti-unting nagsilabasan yung mga membro. Mamaya yung mga pastor na lang, mga deacon dito, na willing to die for their faith. Tinanggal ang maskara ng mga KGB na yun. Kinmusa, congratulations, sabi niya. Kami, mga mananampalataya rin. Gusto lang naming subukan kung sino talagang manindigan sa kanyang pananampalataya. Mabuti lang hindi na unang pastor na lumabas. Yun pala, sinusubukan lang sila. So, napahiya, bumalik sila, no? Pero, in kaso kung totoo yun, and then mamaya sabi niya, ay mayroong nagbayad na. Bayad na ang inyong kaligtasan. Blood may has been paid. You know? Is that a good news? Hindi na kayo mamamatay. Somebody paid for you. Yun ang sinasabi ni Pablo. Christ died for our sins. Sapagkat sila noon, alam nila na ang kabayad ng kamatayan is execution, no? Death of the cross. Christ died on the cross for us, namatay para sa atin. Salamat. Lord, salamat. Ako makasasala, I am not worthy. You are a holy God. Minsan ako natatouch sa awit ni Martin Luther. Sabi niya, amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Is that amazing? We are the sinner of all sinners, yet a holy God came down and died for our sin, so that we will be set free. So this is the message that we will teach our people, mga kapatid. Hindi ito message sa inyo kasi kayo ay mga mananampalataya. This is the message sa mga unbeliever. Christ died for our sins. Merong isang preacher na when it preach about sin, people are convicted of their sins. Nagaligid-ligid daw sa kanilang upuan because of the conviction of the Holy Spirit. So they responded. So mga kapatid, unless ang banal na Espiritu ay magbigay ng conviction sa mga tao tungkol sa kanilang kasalanan, they will not respond. Pero ang magandang, this is the good news. While we were yet sinners, Christ died for our sin. Amen, mga kapatid? Amen. That's amazing love. Okay. Bilis-bilisan ko na, wala tayong time clock. Bahala na yung susunod na mag-preach kung mananghalian tayo alauna. Walang problema. No problem, mga kapatid. Anyway, last day ito. Oy, boxing ng Pacquiao noon, may pastor na hindi nakapananghalian. Nananghalian alas 5 ng hapon dahil nanood ng boxing ni Pacquiao.
So kung mananghalian kayo ng alauna dahil nakinig kayo ng preaching ng Word of God, hindi kayo mama-ulcer. Ano? Okay. Amen? Okay. Ito ay mga innovations ko lang, nilalagay ko lang. Pero, ang ngalawa, yung ating message, nasasabihin ng good news, the gospel is that Christ died for their sins. So una, siyempre, ipaliwag natin kung bakit ang tao nagkasala. Pangatlo, ay minsan maraming mga modelo ang ating gustong sundin sabi nga ni Pastor Alamer, noon ay may mga model na mga discipleship, marami, which is good also, Pero ang pinakamagandang modelo na sundin natin ay kung paano si Jesus Christ nag-recruit, nag-train ng kanyang mga disciples, Hindi ko na i-detalye dito, pero buksan natin sa Luke chapter 14. Madali lang ako. Sabi ko kasi 30 minutes ang preach ko. Sabi ni Pastor Ibanez, wag, dagdagan mo. Kaya sinunod ko naman siya. I admire Pastor Ibanez sa kanyang persistence, sa kanyang brain. Hindi na nga siya nakaahit ng balbas dahil sa pag-aaral. Pero maganda. Yung mga Arabo, ako gustong magpabalbas kasi kaya lang balbas ko pag maglabas puti. Hindi bagay sa balat ko, May kwento si Pastor Habaradas, yung pastor namin noon, sabi niya, alam mo, mayroong isang pastor na mayroong isang member, tuwing nagpipreach siya doon, iyak ng iyak. Sabi niya, salamat, mayroon akong member na spiritual. Pero minsan nag-doubt din ng pastor, sabi niya, wala namang nakakaiyak sa mensahe ko. Bakit iyak ng iyak yung matanda na ito? Mamaya kinonfront niya. Sabi niya, kapatid, anong iniiyak mo sa mensahe ko? Sabi niya, hindi pastor. Kasi habang nag-mensahe ka, pinapanood kita, yung balbas mo kapareho ng balbas ng kambing ko na namatay. Kaya naalaala ko. Pastor, jokes lang Hindi lahat ng umiiyak spiritual. Si Dr. Kiliana, aywan ko kung yung maraming mga anak si Dr. Kiliana, nagakwento, sabi niya, alam niyo, nag-preach ako, pagkatapos ng service, sabi niya, ang anak ko, sabi niya, habang nag-preach ka, napaiyak ako. Ay, sabi ni Pastor Kiliana, salamat, may anak din ako naging spiritual. Bakit anak, saan banda nakaiyak? Sabi niya, kalawig sang mensahe mo, ginagutom na ako. Kaya hindi lahat ng umiiyak spiritual. Hindi naman ang lahat na tumatawa ay karnal. Okay. So, ang ating model ay si Jesus Christ, hindi ko masyadong inipon ang mga ginawa ni Jesus Christ. Pero, napansin nyo, nung unang nagtawag si Jesus Christ ng kanyang mga disciple, yung mga tinawag niya mga fishermen, mga badyaw. Kayo nga, kung makakita ng badyaw dyan, naiinis. Palimos ng palimos. Pero si Jesus Christ, ang unang tinawag niya mga badyaw. Fishermen. Pagkatapos, yung mga fishermen yan sumunod sa Panginoon. Pero ang iba naman ay tax collector, mga magagaling din, mga doktor din. All walks of life tinawag ng Panginoon. So, dahil dito,
Huwag nating i-concentrate kung sino lang ang gusto natin maging disciple. Minsan ang mga tao na hindi natin gusto maging disciple, yun pala ang gusto maging disciple ng Panginoon. Oo. Si Mrs. Lumilang, mas mahal niya yata si Ruel kaysa kay Biboy. Dahil ang isa mabait, ang isa naman ay ay hindi mabait. Pero mga kapatid, pag pinabait kayo ng Panginoon, magiging presidente kayo ng AFBCP. Amen? Kaya, sino mga pastor dito may problematic na mga anak? Wala, no? Karamihan kasi mga pastor may problema sa kanilang mga anak. Kung magka-problema yung mga anak, mag-recall kayo, ako kaya naging problema rin noon? Kaya ginagaya na aking mga anak. Pero minsan, the Lord allow it. Ano? Pero, huwag kayong mag-give up dahil darating ang panahon na sila ay tatawagin ng Panginoon. Yung sa Franklin Graham, may nabasa akong article, sabi niya, the prodigal son who became the good Samaritan. Nagainom daw siya ng whiskey. Nag-drive ng 80 miles per hour. Sabi ni Mrs. Millie Graham, sabi niya, "Yo, pastor's wife, do not always go with your husband in soul winning." Sabi niya, "Stay in your family and care for your children." Sabi niya, "We win hundreds of people for the Lord, but we lost our family." Nawala, naging lasinggiro ang kanilang mga anak. Yung mga uncle ni Spencer, si Joel na Hikilena nagakwento. Kwento ko lang kasi patay na rin yun eh. Sabi niya, alam mo, nangyari sa buhay ko na ako umaawit, sabi niya, dahil walang pera, umaawit ako sa Thailand doon sa magalang umawit. Umawit siya sa mga nightclub para kumita. Hindi, sabi niya, alam ng aking mga magulang. Yung tatay ni Spencer, nagka-conference kami minsan. Sila yata ni Tuto Samar. Nag-crash ang kanilang sasakyan doon sa somewhere. Nag-crash po na bangga doon sa Haro. Kasi silang dalawa, lasing, nag-drive ng sasakyan. Kinikwento ko yan kasi pagkatapos ng lahat, nung dumating ang panahon na si Douglas Sikiliana ay tawagin ng Panginoon, pumunta siya sa Bible School at his old age. At pasimula ron, he became faithful in serving the Lord. Naging speaker ko sa camp. Sabi niya, "Pastor, sayang yung panahon ko. Kung walang mag-lecture sa hapon, ako pa ang mag-lecture." Nag-lecture siya, no? So, salamat na ang kanyang legacy ay naiwan kay Spencer. Huwag kang maglasing, ha? Ay, wala na si Spencer dyan, ano? I was blessed na ginagamit ng Panginoon ating mga anak. Kaya, do not give up, ha? Do not give up. Huwag ninyong i-commit kay Satanas ang mga anak niyo kung problematic, ano? At saka huwag din kayong mag-resign. Gusto niyo pahinga lang kayo dahil time will come. Ano po? So, ang ating model dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. He discipled people from all walk of life. Alam niya na may mga medical-oriented people, kaya tinawag niya si Luke ba yun ang doktor? Alam niya na balang araw ay may mga philosopher. Kaya si Pablo, actually hindi isa sa mga disciple, but tinawag ng Panginoon.
Marami mga piskador, mga badyaw, tinawag niya ang mga tao na yon. So we disciple people from all walk of life so that they will be effective in reaching their people. Amen? Alam mo, merong isang missionary na pumunta doon sa tribal people to preach the gospel. Isang taon ng kanyang preaching, mga tao nakikinig pero walang conversion. Sabi niya, ano kaya ang sikreto? Sabi niya, subukan ko nga na mamuhay katulad ng kanilang buhay. Sabi niya, Sir Chieftain, tomorrow, gather the leaders of the tribe. Sabi niya, prepare your most exotic food and I will come there and I will eat with you. Pumunta raw ang missionary na yon. Hindi ko alam kung anong exotic na mga pagkain. Pero minsan ang exotic na pagkain ng mga tribo ay mga fresh, live worms, buhay na mga uod. Siguro nakapikit ang mata. Kinain niya talaga. At pagkatapos niya kumain, sabi niyang chieftain, Pastor, that is worth 1 year of Bible study to us. Now we will receive your message because we receive you as a person because you are willing to stoop down and live with us. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya kung pumunta kayo doon sa mga tribo, huwag na kayong magsuot ng barong. Kung sila nagbahag, magbahag din kayo. Oy, nangyayari yan, totoo. May mga Amerikano raw na sabi niya, unless we dress like the dress of the people, of the tribes, we will not be acceptable unto them. Nagatakbo, nagapalayo. Ang ginawa ng mga missionary Amerikano, nagbahag din sila. G-string. Mabuti ang mga itom ang panit, pero kung ang Amerikano magbahag daw kalaway, no? Pero nagbahag sila, and then they become acceptable unto them. Hindi ko alam kung paano sila nagsuot ng patadyong at saka ang problema, nagbisita ang kanilang supporting churches doon. Sila naman ang nagatago kasi yung kanilang attire hindi. Kuan yun si William Carey, di ba? Nung lumabas siya doon, galit na galit ang kanilang superintendent kasi ang buhok niya, itsura niya ay parang tribo, ano? Pero that's the only way he became acceptable. Kaya nga sabi ko, mas maganda i-train natin ang mga tao doon dahil sila ay acceptable rin doon. Ano? Mahirap din magkain ng exotic na mga pagkain. Ano ba dito ang exotic na pagkain para sa inyo? Daga? Ano pa? Palaka? Oh, kakain ako niyan. Ano pa? Monkey. Basta siya sa condition, huwag kayong maglalabas ng fried chicken. Kasi kung may fried chicken, siyempre pipiliin ko ang fried chicken. So, mga kapatid, ganun yun, ano? Jesus Christ was God the Son. He came down to earth and lived as we are and more than what we are in order to be understood and accepted by the people. Kung si Jesus Christ ay glorified body na lumapit, walang taong lalapit sa kanya kasi masusunog sila, no? Pero si Jesus Christ ay nagkataon kaya naging acceptable. Kaya isa sa mga sikreto, mga kapatid, let's identify ourselves, ano, with the people whom we are giving the message para naging serious. Okay. Wala bang sunod na conference? I would like to sum up. Brad, pakipakita kasi gusto ko ipakita sa inyo, mga kapatid. Kagabi, na-mention ni Spencer, nasabi niya, ang isa sa mga sikreto na mabilis tayong lumago ay through discipleship.
Ano? So, Brad, pwede ba? Ayan. Okay. Ang discipleship method ay evangelism crusade ay ganito. Year number 1, ang disciple ay naka-disciple ng 2, ang evangelist ay naka-win ng 1,000 people sa isang taon. Year number 2, ang discipler ay nag-times 2 ang kanyang disciple, naka-win sila ng 4, ang evangelist ay naka-win ng 2,000. Saan ang marami? Discipler o evangelist? Evangelist. Year number 3, ang discipler ay naka-8. Ang evangelist naman ay naka-3,000. Ang layo, ano? Ang layo. Year number, ano yun? Punta tayo sa year number 5. Ang discipler ay naka-disciple ang kanyang mga kasama ng 32 at sa kanya naman ay 5,000. Year number, punta na tayo sa number 7. Ang discipler ay nakawin ng 128, number 7. Ang evangelist ay nakawin ng 7,000. Panalo pa rin ang evangelist, ano? Year number 8, ang discipler ay naka-disciple ng 256. Ang evangelist ay naka-win ng 8,000. Kunti pa rin ang discipler. Year number 9, ang discipler ay naka-win ng 512. Ang evangelist ay naka-win ng 9,000. Year number 10, ang discipler ay naka-win ng 1,024, ang evangelist is 10,000. Ang layo, ano? Brad, pwede yung taas? Okay, tuloy-tuloy tayo. Pagdating sa year number 11, ang discipler ay nakaabot na rin sa wakas ng 2,000. Pero ang evangelist ay nakaabot ng 11,000. Sa year number 12, ang discipler ay naka-reach ng 3,000. Ang evangelist ay 12,000. Malayo pa rin. Punta tayo sa 13. Year number 13, ang discipler naka-reach ng 6,000. Marami-rami na. Pero ang evangelist nakawin ng 13,000. Kalahati. Year number 14, ang evangelist ay nakawin ng 12,000. Ang discipler ay nakawin ng 14 ng 14,000. Malayo pa rin. Dito tayo na sa 16. Sa year number 15, 24,000. Ang discipler, ang evangelist ay 15,000. Saan ang malayo? Ang evangelist o ang discipler? Tuloy tayo, baba tayo. Punta sa 16. Pagdating year number 16, 48,000 ang discipler, ang evangelist ay 16,000 na iwanan. Sa year number 18, 193,000 ang evangelist ay 18,000. Punta tayo sa 20. Pagdating ng 20 years, mga kapatid, ang discipler ay nakawin ng 770,096. Ang evangelist ay mayroon siyang 20,000. Ang layo, ano? And finally, kung taasan pa din, year number 21, ilan ba yun? 1,544,192 ang kanyang produkto, ang evangelist 21,000. Ito mga kapatid ay kuwan lang, tinatawag na
Gusto ko lang ipakita sa inyo sa figure para makumbinsi kayo na minsan sabi natin ang mas marami pa rin ang evangelism, pero kung tayo ay faithful na nagwiwin ng soul pagkatapos ang mga tao na turuan na magturo, and then finally after 21 years ang layo ng biya. This is more than our membership in the AFBCP kung tayo tinuruan kaagad na ganun ang ating gawin. Amen mga kapatid? So kumbinsyado na kayo, nababalik kayo sa inyong mga churches na i-apply natin itong principles of discipleship, which is tinuro dito sa salita ng Panginoon sa Bible. Tayo po'y tumayong lahat. Manalangin po tayo. Amang banal at dakilang Diyos, maraming salamat na kulang ang panahon upang aming mapag-aralan lahat. Ngunit sana Panginoon itong introduction na ito ay magbukas ng aming isipan na kung gaano kalayo ang aming mararating kung kami Panginoon ay willing magsunod sa inyong utos na kami ay pumayo at gumawa ng mga magturo at ang mga tao na convert, turuan na sila Panginoon ay magturo din ng inyong salita upang sa ganun Panginoon, mas mabilis naming maihahatid ang mabuting balita sa end of the world. Habang tayo po mga kapatid ay nakayuko ng ating mga ulo, nakapanalangin, gusto kong manalangin sa mga tao dito, mga pastors, na kung ano man ang kalalagayan ng inyong puso at buhay at ang inyong ministry. At sa conference na ito ay nakita ninyo na ang Panginoon ay nagsalita sa inyo. Kung ano man ang inyong commitment na gagawin sa Panginoon, ang inyong pwedeng maipromise na sa inyo yan, gusto kong manalangin sa inyo. If you are blessed by the conference at uuwi kayo na challenge, na gumawa pa ng sobra pa sa dati ninyong ginagawa para sa Panginoon, I would like to pray for you. With being pakitaas ang inyong kamay, gusto kong maipray kayo. Salamat. Salamat. Meron pa? Salamat. Salamat. God bless you. God bless you. Tayo po'y manalangin dakilang Diyos. Maraming salamat na stir up ang aming puso, aming espiritu, aming karunungan sa conference na ito. At sana Panginoon, umuwi kami na taglay namin ang mga pagpapala kahit sa aming hangad na reunite namin ang aming AFBCP sa isang common goal upang ma-accomplish ang marami pang bagay na gusto mo na magawa namin. Salamat sa mga kapatiran. Kung ano man ang kanilang promise, decision nasa sa kanila, pero alam mo Panginoon ang kanilang puso. Pagpalain niyo kami sa araw na ito sa pangalan Jesus. Amen. Praise be to God sa challenge sa karon nga morning. So for this point in time, we'll be passing our offering bags. Ginangyo na ko ang mga SGT pastors nga magpasa sa atong offering bags, and hangyon din ako si Pastor Totong Parel nga mag-pray sa atong offering. And then we'll be hearing a special number. Magapangamuyo kita. Amahan nga langit nun, Diyos nga magahomstanan, tagya sa mong tagsa-tagsa kinabuhi. Salamat Ginoo nga
nagmalampuson ang among konferensya nga ginahimo. Og salamat sa Ginoo nga doon na kami kahigayunan sa pag simba diya kanimo pinaagi sa paghatag sa among mga financial nga mga halad diya kanimo. Panalangin ang among tagsa-tagsa kasing-kasing as we give for the advancement of the ministry that you have entrusted to us. Kining tanan mo gitugan ginampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Never was the world in such a need of peace, and never has contentment been so hard to find. So many men reaching out the hands of brothers and sisters in so many lands. If ever kindness was needed, then it's crying out to us, the time is now. I want the peace and I want the love for all the world. People of joy, we're children of hope for all the world. Father of light, I'll be a light that you shine through, 'cause you are the peace and you are the hope for all the world. Ooh. What's it gonna take before we show some charity, compassion and mercy the way it's meant to be? Who'll take the time for the ones who truly need and pray for the nation that's out on the street? What man is greater than his brother, when in Jesus' eyes we're all the same? And I want the peace and I want the love for all the world. People of joy, we're children of hope for all the world. Father of light, I'll be a light that you shine through, 'cause you are the peace and you are the hope for all the world. Learn a song of freedom and teach it to our children. Let the pipes of peace ring out and pray the grace of God will lead the way. I want the peace and I want the love for all the world. People of joy, with children of hope for all the world. Father of light, I'll be a light that you shine through, 'cause you are the
and you are the hope for all the Thank you for that very special number. For this time, we'll be taking a 10-minute break and nakitay kape and malunggay diri sa kilid. So, we can get na ang ato mga pamainit sa karong atak na. 10 minutes break. Thank you.